Oras mga kababayan, 8:07 ng umaga. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990, Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Balik po tayo sa ating programang Banger Stories. Ang alam po ni Miss Arlene de la Cruz. Patuloy po tayo sa pagmamonitor ng mga nangyayari ngayong araw po ng Biyernes. Ano bang tawag sa Biyernes na ito? Payday Friday pala ang tawag. Payday Friday. Pwede na ako mangutang kay Miss Mary Rose Cabrales. At syempre mga kababayan, marami hong mga pumuputok na mga balita sa atin na ika nga dapat ho nating bantayan. Pero swerte pa rin tayo sa mga oras na ito. Dahil wala hong nasisiraan. Walang sirang MRT, LRT1, LRT2. Yan ha. Walang aksidente masyado na malaki. Walang sunog. Walang lindol. Tinan nyo si Nepartak, si Butchoy. Abay, ang pinatay ho ni Butchoy sa, sa China, 69. Pero dito sa atin, ilan ba? Isa lang yata ang namatay sa atin. Ha? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Sige, punta naman natin ang ating reporter sa Malacanang. Si Miss Chonayu, Direk Brillante Mendoza at Secretary Andanar nagpulong para pagandaan ang sona ng Pangulong Aquino. Pangulong Aquino? Ay, Pangulong Aquino. Pamihira naman. Pangulong Duterte. O, Chonayu, please come in. Jake, ngayon pa lamang ay todo. Oo, parang nakaraang administrasyon pa yun. Oo nga. Sige. Ngayon pa lamang ay todo handa na ang Palasyo ng Malacanang para sa kauna-unahang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte sa July 25. Katunayan, nagpulong na kahapon ang highly acclaimed director na si Brillante Mendoza at si Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar. Kasama rin sa pagpupulong si PCO Assistant Secretary Ramon Cualoping III na siyang in charge naman sa planning ng SONA. Matatanda ang hiningi ni Andanar ang tulong ni Mendoza para i-direct ang SONA ng Pangulo. Paliwanag ni Andanar, kailangan sa SONA ng Pangulo ay maikonekta ng diretsyo ng Pangulo sa taong bayan ang kanyang ilalatag na mensahe para sa bansa. Sinabi naman ni Mendoza na ipakikita niya sa taong bayan ang tunay na Duterte, oras na magbigay na ito ng kanyang pag-uulat sa bayan. Matatandang si Mendoza ang bukod-tanging Pilipino na nanalo bilang Best Director sa Cannes Film Festival para sa kanyang pelikulang Kinatay noong 2009 at ang pinakahuli nga ay ang pelikulang Marosa na nagbigay naman ng Best Actress Award kay Jacqueline Jose. Chonayu, Radyo Inquirer. Chona, ano ba ang balak nilang coverage? Cinematic? Yun lang, parang kasi direct pag sinuha eh. Oo. Kailan ko nakakita. Baka maging masyadong dramatic. Oo nga, cinematic nga ito. Alam mo naman ang mga pelikula ni Direk. Nag-i-end sa tragedy. O, di ba? Parang masyadong nakaka-depress yung movie niya. Di ba? Yung Taklob. O ba? Yung Marosa. O yung Kinatay. Ibig sabihin, ganun ba ang coverage ng... Awagan natin kung meron din ba siyang ilalatag na parang bangkang papel noong panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam mo sa akin alam ko papabago ni Presidente yan. Gagawin lang niyan simple, nakamaong nga Hanggang mamaya hindi sundin yung hinandang speech sa SONA. Nakita mo nga, kinikwento kasi yung picture nga niya, di ba, kasama yung mga nakabihis. O, tingnan mo. Kahapon yata, di ba, nagsalita sa Beda ba yun? Beda, Anong suot niya? Nakabarong ba? Hindi, parang parang blue na long sleeve lang. Long sleeve lang, tamo. Ipi mo. Pambihira. Yun yung tribute ng San Beda sa kanya dahil sa pagkakaroon ng kauna-unang presidente na Bedan. At saka dapat pala, mag-abroad siya, di ba? Doon sa may Mongolia, yung ASEM. Dapat nga yun, hanggang Sabado. Hindi na siya pumunta, si Yasay na lang ang pinaano niya. Talagang ayaw pa niyang umalis. Ang paliwanag niya, gusto niya kasing spend time with mga Filipino dito sa Tama bayan. yun. At saka yung China ruling, bago lang.
Okay, so abangan natin yan, ha? Direct Brillante Mendoza. Yung Sona ng Pangulo, ang title niya, Nakinatay, Taklob, Marosa. Sige. Okay. So, naging Radyo Inquirer, 9.90, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo. Banger Story. Banger Story. At syempre mga kababayan, doon pa rin sa pag-follow up natin dyan sa terrorist attack sa Nice, France. Kaya pala wala si Yasay dahil nasa ASEM siya sa Mongolia, ha? And then mga kababayan, Asian-Europe Summit yata yun. Itong syempre sila DFA Secretary, Assistant Secretary Charles Jose, ito po ay siguro busy-busy sa pag-contact dyan sa France kung ano po ang nangyari sa mga Pilipino. Sana naman wala po nadamay. Pero ang Pangulo po ng Amerika, si US President Obama, ay nagpahayag na ho ng statement na kinokondina ang sinasabi niyang tila terroristic attack dyan po sa Nice, France. Dito rin dapat mabilis din tayo sa statement ng Malacanang, pero hanggang ngayon wala pa. Dapat sa ganyan wala kasi si Yasay Dapat siguro yung Assistant Secretary in charge niya ayun ang dapat mag-issue ng statement for DFA. At syempre, mag-text kayo sa atin sa 0920-837-9790. Ganon din po sa 4-digit lines natin, 446 and 7. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo. Banger Story. Banger Story. Kumustahin naman natin ang ating defense at police beat para malaman natin ang nangyayari po mga kababayan sa iba't ibang ito kahapon may binalita itong si Ruel Perez, ang ganda Regional Director ng PIDEA, sinibak kasama isang ahente. Yan ang ganyan, yan ang mga aksyon na hinihintay natin. Regional Director. Yan ang mga sabi nga natin ang tanong na lang dyan, anong klase ikakaso mo yan? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo. Banger Story. Pero the fact na sinibak mo, kasi kahapon yung PIDEA nagsunog ng 1.77 billion kasama pa yung Dangerous Drugs Board at saka PNP ng mga shabu at saka iba pang illegal drugs yan sa may 13 Martires. Parang sinunog ba yun? Hindi naman sinunog yun parang tinunaw yan sa may trust facility. Pero ngayon naman dito sa Butuan City, naman ito, higit 36 million piso ng marijuana sinurog sa Butuan. Ruel Perez, please come in. Go ahead, Ruel. Kung kahapon sinunog ito 1.77 billion pesos na halaga ng iba't ibang illegal drugs, mahigit 100 kilo naman ng marijuana ang sinunog sa quarry site sa Butuan City. Pinangunahan ni Police Regional Officer 13 Chief Superintendent Rolando Felix, mga opisyal na Regional Office ng PIDEA at mga lokal na opisyal ang nasabing aktibidad sa quarry site sa Barangay Bonbon. Ani Felix, umabot sa 165 kilo na marijuana plant na nagkakahalaga ng tinatayang 36.1 million pesos ang kanilang sinunog. Nakumpiska itong mga bawal na halaman mula June 15 hanggang July 2 na nakatanim sa bulbunduking bahagi ng probinsya ng Agusan del Norte. Samantala, umabot naman umano sa 11,201 ng mga drug suspects, mga drug pushers at users ang naitalang sumuko sa probinsya. Ruel Perez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusap. Ruel, binigay na ba yung pangalan ng Regional Director ng PIDEA na sinibak? Hindi binigay Ang binanggit lang sa Region 6. Hindi na niya pinangalanan. Kahapon, kaharap namin yung si Director La Peña. Tinatanong nga namin ng pangalan pero habang iniimbestigahan pa daw,
hindi mo na ibibigay ang pangalan. Okay. Also, hinahanap din namin ang pangalan kasi confirm naman na sinibak nga ito Okay. ng PDEA sangkot sa illegal drugs. Sige, maraming salamat, Sir Ruel Perez. Back to you, Jake. De La Cruz. Oy, mag-Merry Christmas na tayo, ha? Alam mo kung bakit? At least, nababantay na yung budget natin. Nasa linya natin si Budget Secretary Benjamin Jokno. Sir, magandang maga sa'yo. Magandang umaga sa iyo, Jake, at sa mga tagapakinig, tagapanood mo. Okay, alam nyo, napapanood na tayo sa ating mobile app at sa television. Minsan, maimbita namin kayo rito. In the meantime, ang Radyo Inquirer po nasa television na. But kahapon, nagpaliwanag kayo, 3.35 trillion po yung budget natin. 3.35. Ang pinaka-importante sa akin dito, yung bottom-up budgeting, yung BUB na sinasabi ng Aquino administration, binasura nyo na yun? Oo, kasi alam mo, unang-una, napakalaki na nung era nila yung internal revenue allotment ng local governments, di ba? I think maabot ng halos half a trillion, no, pesos. Yung internal revenue allotment ay automatically released sa kanila. Wala nang, they don't have to make a request to Malacanang or to DILG. Darating na lang sa kanila yung kada buwan, ano? So we give that to provinces, cities, municipalities, at saka mga barangays, no? Nung dumating ako dito, alam mo, nakalaan doon more than 100 billion doon sa BUB. Sabi ko, 100 billion, ha? Grabe. Oo, sabi ko, grabe naman to. Ano? Talagang gusto siguro nila patuloy yung pamamayagpag ng LP, ano? Dahil talaga naman pang suhol naman nila yung sa ano eh. At saka unang-una, ang tatawag namin kasi dyan, hard budget constraint. Hindi matututo yung mga pamalang lokal na mag-observe ng hard budget constraint kung lagi mo na lang binibigyan ng ganong mga pabuya, hindi ba? Tama. May nakaganon. At puro kakampi mo. At saka mga nun, hindi namimili pa naman, namimili, di ba? Hindi para sa lahat. Talaga namang obviously political yon dahil unang-una, alam mo nung inumpisahan yan ni Secretary Robredo, yung yumaong Secretary Robredo, ang tawag dyan it's focus lang doon sa mga depressed municipalities, 4th, 5th, and 6th class, at yun ibibigay sa iyo pagka meron kang seal of good housekeeping. Halimbawa, hindi ka na audit ng COA, maganda trabaho mo. Maganda trabaho mo, may reward ka. Pero ngayon sa malalaking voting population yata. Oo nga ngayon hindi taka lahat, malaking syudad, maliit na syudad, malaking probinsya. Basta kakampi. Basta kakampi. Anyway, ay importante na silip nyo na yun. But anyway, marami pa gagamitan. But isa pa ho, tama ba yung narinig ko that you will focus more on horizontal infra? Sabi nga, pure daw na infra, hindi na yung mga building na pinapatayo. Yung mga nakaraang taon, pinafads nila yung data. Medyo malabo Kasi sinasamahan nila ng kung ano. Kasi nakalagay doon, infrastructure and other capital outlays. Ano? Yung other capital outlays, kasama dyan yung mga biniling jet, yung mga jeep. Ganun? Oo, kasama yan dyan. Mga magagarang buildings ng mga... Palibhasa, walang FOI Correct. So, sa ganun, parang, tama, walang freedom of information. So, pinafads nila yung data. I think ang pure infra doon, baka mga 2% lang of GDP, no? So, yun, itong gagawin naman namin, yung 5.2, talagang pure infra yan. Meaning, puro kalyan, lahat ng mga lansangan. Bridges, farm-to-market roads, yung mga post-harvest facilities, napakahalaga sa atin sa agrikultura, yung small water impounding facility. Kasi pag tag-ulan tayo, dami-dami natin tubig. Pag tag-tuyo naman, wala ka naman tubig, di ba? So, yung mga ganun. Talagang, tsaka lalo na, the Philippines is an archipelago, kailangan tayo talaga idugtong-dugtong natin yung mga isla natin, mga ports, no? At saka yung ports talaga dapat bigyan ng kasi karamihan ng mga kababayan natin, they travel by ship, no? By boat. Yung pong pantawid pamilya natin, may mga nag-rally-rally ro na ibalik silang ganyan. Sabi nyo nga, ano ba position nyo po rin sa port? Tutuloy natin yon, pero gagawin natin na talagang nakafocus siya dun sa original objective niyan. Alam mo, Jake, ang original objective ng pantawid na yan ay yung mga bata, para makapasok. Hindi lang, they will stay at school. Yung retention matagal, hindi yung
after 1 or 2 years na schooling, nagda-drop out, no? So, bibigyan natin yon, tutuloy natin yon, re-require natin yung annual check-up. Kasi ang objective niyan talaga is to develop a capable, competent workforce, no? Kasi kung mahina naman yung resistensya ng bata, laging pa-absent yan sa pagkatrabaho yan, di kung sakasakali, no? So, we'll maintain that, and then babawasan natin yung leakage. Ano bang leakage? Yung mga hindi dapat makatanggap, nakakatanggap. Halimbawa, meron kang pamilya, wala ka naman bata doon sa ano, bakit ka ba nakakatanggap ng CCT, Tama. di ba? Wala ka naman pinag-aaral. Wala ka naman pinag-aaral. Oo. Bakit ka ba may CCT, di ba? At Oo. tapos meron naman mga dapat na nakakatanggap na hindi naman nakakatanggap. So linawin natin to, no? Ang sinasabi ninyo, ang Pantawid Pamilya ay dapat merong isang bata ro, Tama, dalawang bata tama. nag-aaral. Pag At ikay tama. wala naman nag-aaral doon sa iyo, at ika nga hindi, yun ang talagang sinasabi natin, hindi nag-i-invest ang gobyerno. Tama yan. Gaano Parang karami po leakage ba yan? yun. Gaano karami po ba yan Ayun, ganyan? hindi natin alam. Siguro titingnan yan ni Secretary Tagiwalo, no? Yung wastage na yan. Anyway, so isa pa ang issue. So kayo ikaupo nyo lang. Oo. Tayo po ay nasa July na ngayon, July 15. 15, kalating buwan pa lang kami. May naiwan bang pondo ang nakarang Meron naman, administrasyon? Marami Oo. po. Mga More magkano than- ba naiwan? More than half palagay ko ang estimate ko. 1.5 trillion. 1.5 trillion. So marami pa kayong pwedeng gastusin. Pero alam mo, yung nakakaroon nga ng impression, even among us, na pwede namin gastusin yun sa mga proyektong gusto namin. Hindi naman ganun talaga. Kasi kung ano yung nakalaan sa budget na inapruba ng Kongreso for 2016, dapat doon may lalagay. Ayun. Pero di ba roon nakaraan marami tayong sinabi na marami nilagay na discretionary funds o programmable funds sa tanggapan ng presidente. Yun ba nananatili diyan? Yung mga ganon, katulad halimbawa, yung mga lump sums? calamity fund, mga contingent fund, naroon pa yun. Ayun. Magagamit pa yun. Pero importante, hindi naman napakalaki yun. Hindi nyo aabusuhin. Yun. Oh, definitely. hindi papayagan ni President Duterte yun. No? Dalawang punto lang again. Sabi nga natin, sinasabi ng presidente na sige, pagdating ng end of the year, idodoblehin ko yung sweldo ng mga pulis at saka sundalo. Is that really possible? Kasi sabi nga, of course, pangako ng presidente, pero syempre, wala naman kayong time para Tama. Saka i-prepare yung budget. Kasi siya nakalaan sa 2016 budget. Sa 2017 yung gagawin. Paumpisa namin sa 2017. At saka sabi ko nga, hindi naman siguro pwede na one time. In other words, tuloy-tuloy dapat. Isang taon kaagad alam mo yung sweldo 50,000 daw di ba? Ang implication noon kasi dapat hindi nasasapawan yung mga naka-senior sa'yo, di ba? So mag-a-adjust lahat noon. So katakot-takot na may distortion. Sana may distortion. We will avoid the distortion. Paano natin gagawin yun? Sabi ko siguro over a period of 5 years. At saka kasi ang sweldo ng mga pulis, may breakdown din, mayroong basic pay, merong hazard pay, merong allowance, mga ganun, merong cost of living. So, malamang mag-a-adjust muna tayo doon sa hazard pay, kasi talaga naman nakataya ang buhay nila. Tama, at saka doon sa mga allowance para naman nasa para walang distortion. Walang distortion masyado. Okay yan. Pag-aaralan natin yan. Nakikinig yung mga gagawin namin yan sa 20. Nakikinig mga pulis natin. Siyempre, ginagawa ninyo kasi 2017 budget. Yung 2016 budget, yan ay minana nyo na sa namin yan. At yan po ay nakaalat na, hindi nyo pwedeng gastusin. Saka, di ba yung decision ng Korte Suprema dyan sa DAP, hindi mo naman hindi pwedeng ilipat-lipat. You cannot spend for what is not appropriated by Congress. Okay. On the matter of siyempre 2016 budget pa rin tayo. Correct. At dito naman sa mga senador at sa mga congressman, meron po bang pondo sila na nakalaan? Hindi ko alam, naka-line item budget na rin sila. Ay yung tinatawag nila noon ng mga request ng mga congressman, line item, meron dito sa 2016 at meron din siguro sa 2017. Kasi ang rason ko diyan ganito.
yung especially yung mga congressman, no, may mga constituency sila di ba? Ay inaasahan sila na bukod sa gagawa sila ng batas ay magdi-deliver din naman sila ng serbisyo para sa mga distrito nila, no? So kung may naiisip sila, halimbawa, kailangan ng school building dito kasi alam mo every weekend from Friday to nasa probinsya sila nagtitingin-tingin kung ano mga proyekto. Consultation. Kung may nakikita sila mga proyekto, siguro magre-request sila either sa mga respective secretaries o kaya sa speaker, no? At yun makakarating din makakarating sa amin yun. So, pagbibigyan natin kung halimbawa ang proyekto na gusto nila ay naaayon doon sa gusto ni saka ito naman po ang ito naman po ay yan naman ang nangyayari mas sa Amerika line item naman lahat yan. All over the world meron talagang halimbawa isang senador gusto niya na merong military installation sa kanyang state, nasusunod naman yung gano'n. So ang importante wala na yung dati na discretionary at na okay, etong 80 million mo bahala ka sa pera mo, gano'n na nangyayari. Walang gano'n. At saka pinagbabawal ng Korte Suprema yung post-operative, yung in other words napasa mo na yung budget, nakikialam ka sa implementation. Nasa DPWH ka, pupunta ka doon. Sabihin mo, secretary. Saka may lamsam, tapos bigla mo sasabihin, ilipat mo to. Ilipat mo. Hindi, walang ganun. I can assure you na yung aming gagawin budget for next year and hanggang 2022 will be compliant. Compliant yan doon sa dalawang decision ng Korte Suprema. Sa DAP at sa PDAP at sa DAP. Anyway, importante po rito, 16 days na kayo nakakaupo o 15 days. Marami na kayo natutuklasan dyan sa DBM. Madami. Yun na nga lang na agapan natin yung abuso dun sa BUB. No? Alam mo, magandang konsepto yun. Kaya lang, you have to apply that at the local budget process. Di ba? Ang ginagawa ng munisipyo, ng mayor ninyo, yung budget, makialam ka doon, di ba? Kung halimbawa, you should have, pwede ka rin makialam doon. But, when you're talking of national budget, mahirap naman yung 100 million na tao nakikialam sa budget process. Pero alam nyo, kayo kasi, alam natin, you're a person of peaceful repute, kung tawagin yan. Hindi kayo nakikipag-away. Pero sabi nga natin, marami nag-aabang dyan, sige, nandiyan na si Secretary Jokno. May nakikita ba siyang anomalous dyan? Dapat i-demanda na natin yung dapat. Kung may makikita kayong ganon, na something that is really illegal at talagang violation of graft, gagawin yun. Actually, may decision ng Korte Suprema, unconstitutional So, there must be some violation. Alam, contrast niyan doon kay GMA at saka dito kay Pinoy at kay Secretary Abad, nag-rule na yung Supreme Court. Merong rule talaga. The authors of the DAP have violated the law. Di ba? Kay GMA, ipoprove mo pa di ba? Okay. So, at saka yun, sa tingin ko, kasi alam mo naman, talagang nakafocus ako dito sa 2017 budget kasi sabi ko nga, yung failure of the President to submit the budget by this time is an impeachable offense. Nasa saligang batas yun So, nagkukumahog ka. So, talagang nakafocus. So, kung may mga habol man on the illegality, number one natin ng COA, nandiyan din Department of Justice. Yun ang talaga ang legal arm ng presidente, ng gobyerno. Saka hindi naman ako abogado, hindi ko concern yan. Pero importante, malinis ang pagkatao nyo. Yun ang importante. Siguro naman, kasi pangatlong tour of duty ko na ito sa DBM. So, siguro naman pinagkakatiwalaan tayo. At syempre, hindi naman kayo nagpresenta. Sinabi niyo kayo ang kunin. At ang inyong bottom line, ang order sa inyo, talagang walang illegal. Tama yan. Anyway, sa ating mga mamaya naman, syempre, ang assurance na nandyan kayo, may inabalitaan ako na malaking porsyento ng budget po ay papunta sa social services, sa mga mahihirap, especially sa mga ospital, mga gano'n na libreng gamot. Malaking, kasi because of the National Health Insurance, pinupunduhan natin yun. No? So, yung mga kababayan natin, makakasigurado sila na pagka may sakit sila o kailangan nila ng hospitalization, maaasahan nila yung Department of Health. No? In fact, ang instruction nga ni Presidente Duterte doon sa Secretary ng Health, pumunta ka sa Cuba. No? Kasi maganda, alam mo maganda yung Cuban experience. Oo nga mas maganda rin sa Amerika yun. Kasi you are required to have an annual check-up. No? Para preventive talaga, hindi
hindi ka pa nagkakasakit, malalaman nila yung Lahat ng liking. tao. Lahat Lahat ng tao yun. Grabe. Bata, matanda, ganun. Mayaman, mahirap, you're required, no? At ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. At saka doon walang private health practice. So, di require ng gobyerno, pero gobyerno gumagastos. Talagang gobyerno. Ay, grabe. Marami namang mga modelo na pwede natin gayahin. So, may combination of private and public. Pero nakatanim sa isip ni Presidente Duterte yung Cuban experience. Maganda Ayun, talaga yun. Talaga. Anyway, importante lang po rito, alam niyo naman, pag Department of Budget and Management, ginagamit yan sa politika. Tama Ginagamit yun. siya ng mga malalapit na mga alipores ng presidente para makakuha ng Kaya pondo. nga, ang sabi ko, ang magandang qualification ng DBM Secretary, hindi politiko o hindi nagpaplanong tatakbo for higher office. No? Kasi kung ikaw ay may plano rin na tumakbo higher office, masisira ang decision mo eh. Ayun. Di ba? At saka importante, hindi po nawawala ang pondo ng mamamayan. Tama yan. No? O, sige po. Salamat At least, din, Jake. salamat. Good At morning. minsan siguro you can join us. Malapit lang naman ang opisina man so we can expand. Kasi alam nyo, masarap kayong kausapin on some of the real aspects of this budget. Sige. Sige po, Good maraming morning. salamat, Good morning, Secretary. Jake. Congratulations po. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayan. Well, mga kababayan, marami pala sila natutuklasan. Marami natutuklasan dun. Ha? Yan ang mabigat yan, mga kababayan. Secretary Jokno. Magbabalik po ang Banner Story, mga kababayan, kay Miss Mahinindi. Oras 8:34 ng umaga.